yung pinost ni ano, ni dating Senador Sonny Trillanes na picture, yung picture niya kasama niya yung may dalawang officials ng ICC, o ano ba yon, personnel, hindi natin alam. Ha? Pinost yun ni dating Senador Sonny Trillanes. Sa mismong ICC may picture siya doon. May ano siya, sa kaliwa at kanan niya, sa left niya, sa right, ano yun? May dalawang ICC officials. Pinost niya yon. Ay nagkataon, pinost yun ni dating Senador Sonny Trillanes. Nung katatapos yung mga decisions ng ICC, lalo na nung appeals chamber na-deny. Denied yung request ni Kaufman ng interim release. Oh, di syempre ang dating nun parang pinapakita ni Trillanes na ano siya, ha? Um, alam niya kung anong na mangyayari yan kay ano, yung pag-deny ng interim release. Tapos lumabas pa yung announcement ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon ng arrest warrant si Bato de la Rosa. O tapos sabi ni Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, ang malamang na source ng kanyang kapatid, di umano, ay si Trillanes. O ngayon, hindi naman yan kino-confirm ni Trillanes, hindi rin kino-confirm ni Ombudsman Boying, pero nag-post si Trillanes noon. Yung picture na yon, kasama niya yung dalawang ICC officials. O ngayon, nag-react ngayon doon si Kaufman. Nag-react si Kaufman. Sabi ni Kaufman, in due course daw, ibig sabihin sa tamang panahon at sa tamang forum, kikwestiyonin nila yung post na yon ni Trillanes. Kasi ang pinapakita doon na si Trillanes ay may network at saka may influence sa ICC. Ngayon, tinanong si Trillanes doon tungkol doon sa sinabi na yon ni Kaufman. Kinantsawan ni Trillanes si Kaufman. ang kantsaw ni Trillanes kay Kaufman, siyempre, sunod-sunod ang talo eh. Siyempre, sunod-sunod ang talo ni Kaufman, ay natawa na lang si Trillanes doon. Ay natural daw yon. Natural daw yun na gagawin ni Kaufman na gawing issue yung kanyang picture na pinost, ay kasi nga, sunod-sunod ang talo. Kumbaga, sabi ni Trillanes, ini-expect niya na yon kay Kaufman. Kasi nga, sunod-sunod ang talo. Dahil sunod-sunod ang talo, kaya pati yung kanyang pinost na picture, wala naman daw mali siya yun, pinost niya lang naman, linalagyan ng mali siya ni Kaufman. Kaya sabi ni Trillanes, unawain na lang natin yan si Kaufman kasi sunod-sunod ang talo eh. Sunod-sunod ang talo. Actually, ano naman talaga na yan, nagiging issue na yan kay Kaufman. Magaling ba talagang abogado si Kaufman? Ayun. Kahit sa mga DDS, yung mga Duterte diehard supporters, nagiging issue na sa kanila yan. Magaling ba talaga si Kaufman? Bakit pa naitalo? Lahat na yata ng request, lahat ng motion ni Kaufman ay talo. Kaya ito, nagiging issue ito. Ngayon, ito naman si dating Senador Sonny Trillanes, parang natutuwa ito pag may mga ganyan eh. O kaya ganyan. Kinumentaryohan siya ni Kaufman. Ang warning ni Kaufman, pag sa tamang panahon daw, ki-question niya yan, ibo-brought up niya daw yung ginagawa na yan ni Trillanes. Pero hindi naman natakot si Trillanes. Natawa nga eh. Natawa na may halong pang-uyam. Kumbaga, tutuwa si Trillanes na nauuyam sa kanya yung mga DDS eh. Ginagawa kasi ng mga DDS na malaking issue si Trillanes. Kasi si Trillanes talaga yung nakikita nilang gumagalaw, nagpapahirap sa kanila eh. Yung pag-aresto kay Duterte. Tapos ngayon, itong arrest warrant, yung pagtestigo ni Garma. Sinabi rin mismo yan ni Ombudsman Boying eh, na ang kumausap kay Garma para magtestigo ay si Trillanes. Parang ang papel nga ni Trillanes, liaison. Siya yung parang nagiging liaison ng Pilipinas sa ICC. Kaya lang, unofficial liaison yata. Wala naman siyang official designation. Pero, ganun yung kanyang ginagawa na role. Ganun yung ginagawa niyang role. Nang pumunta nga kami ng The Hague, di ba, nung September, para sana sa confirmation of charges hearing. Pagkaalis namin ng The Hague, umalis kami ng The Hague sa ICC mga September 24. Pagkaalis namin, dumating din si Trillanes. Sayang, hindi kami nagkita doon. Kausap sana kami. Pero, yun na nga, pagbisita niya doon, marami siyang kinausap. Pinost niya naman, pumunta rin siya doon sa kulungan ni Duterte. Pumunta rin ako doon,
'di ba? Nagpa-picture ako doon sa detention facility. Sa labas lang, bawal naman pumasok doon eh. Ang nakakapasok lang doon yung abogado ni Duterte at saka yung pamilya niya. Si Trillanes hindi rin nakapasok. Hindi nakapasok. Ginawa pang issue yun kay Trillanes na si Trillanes daw ay pumasok doon. Hmm, nang hindi nagpaalam sa pamilya. Oh, hindi naman pumasok si Trillanes doon sa loob ng kulungan ni Duterte. Ah, kaya lang yun na nga, itong si Kaufman may official na reaksyon doon sa post ni Trillanes. Si Trillanes naman nag-react. Sabi niya, unawain na lang natin yan si Kaufman kasi laging talo eh. O di, ano, siyempre, kukomentaryuhan niya yung aking post. Pero sabi niya, wala namang mali siya doon sa picture niya na yun. At saka, lumang picture na yun, hindi naman ngayon yun, hindi naman recent. At saka si Trillanes naman talaga ang isa. Actually, ang mga nag-initiate ng kaso na yan, 2018 ba final yung mga kaso na yan sa ICC? Sila Trillanes at saka yung mga human rights groups tulad ng Rise Up, yung Makabayan Black, sila, yung grupo nila, Attorney Chrissy Conte. Yan yung mga nag-file niyan. Yung simbahan, nagtulong-tulong dyan. Kaya ano rin yun, talagang malaki naman ang ginawa dyan ni Trillanes na tulong. Actually, nung nag-rally nga kami sa ICC sa Dahig, nandun yung grupo niya, yung Magdalo, kasama namin sa rally. Kasama rin namin yung migrante, yung bayan, saka kami sa Bunyog. Kaya pagdating doon sa ICC, nagtutulong-tulong kami dyan, yung mga Bunyog, yung bayan muna, migrante, Magdalo. Ano yan eh, napakaganda nga. Dito hindi nagsasama-sama yan, yung bayan, yung Bunyog at saka Magdalo. Dito sa Pilipinas hindi nagkakasama-sama. Pero pagdating doon sa abroad, doon sa issue ng ICC, magkakasama. Kaya ano yun. Anyway, na ano lang tayo dito. Tinawanan lang ni Trillanes yung reaction ni Kaufman. Lalo lang natutuwa si Trillanes na napipikon sila Kaufman sa kanyang mga ginagawa at pinupost. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.